Alright, so welcome dito sa ating day 1 ng 5-day Facebook Ads Challenge. I'd like to welcome everyone for joining our day 1 or yung first day natin. But before I proceed, siguro bear with me with my voice. Sobrang kinakahol ako ng ubo ngayon. Actually, it's been a few days na already. And hindi ako makabuelo ng salita. Okay, so but I'd like to show up kahit na gano'n yung pakiramdam natin. Siguro na ano niyo 'yan, nare-recognize niyo dun sa, tone ng voice ko. So hindi ako gusto ko sanang maging lively, gusto ko sanang maging, anong tawag dito, energetic, 'no? Hindi ko maibuga yung gusto kong, ah, pitch ng voice. So, I hope hindi kayo ma-bored, but I would deliver as much as possible para magkaroon kayo makuha kayo ng value doon sa ituturo natin from day 1 to day 5, alright? Galing po kasi ako sa sakit, so hindi pa ako masyadong galing, but again, thank you so much for joining tonight. And kung namamaos pa man, so pagpasensyahan niyo na yung boses ko ngayong gabi. And hopefully maka-deliver ako ng maayos tonight. Alright, before I begin, let me just quickly uh, give you a context kung ano yung matututunan nyo in the next 5 days, no? I'm gonna be sharing my screen. Alright, let me know if you can see it, no? Alright, so ayan po yung ating topics for in the next 5 days, no? I'm gonna be teaching you guys sa day 1, which is tonight, the business setting overview. Anong pagkakaiba ng business portfolio, ng Meta Business Suite at ng Boost Post? Marami po kasi sa atin ngayon na nalilito pa rin, Boost Post, Ads Manager, Meta Business Suite, para saan ba 'tong mga 'to, 'no? Litong-lito ako dun sa tatlo na yon, or ang kumbaga ang alam nila page yung nira nila, yung pala yun yung ah, nawawala boses. Nawawala daw boses ko, sabi ni Miss Sam. Guys, can you still hear me loud and clear? Okay naman daw, sabi ni Miss Blaze. Yan, si Miss Grace. I think it has something to do with your connection, Miss Sam. No, okay naman sa the rest, no. Hindi naman nawawala. Oh, yan. Clear naman daw sa mga classmates mo, Miss Sam. No, I think it has something to do with your connection. So again, I'll proceed with our lessons. No, in the next 5 days, I'm gonna be talking about this one. Day 1 would be business setting overview, the difference between Meta Business Suite, business portfolio, and your ad account. No, para at least magkaroon kayo ng konteksto ng kanyang structure para hindi kayo naliligaw whenever you run your Facebook ad campaigns. Day 2, no, understanding the campaign objectives. Lahat ng campaign objectives, isa-isahin po natin. And the Facebook auction, how Facebook is charging your budget or charging you based on your budget dun sa campaigns po ninyo. No, kailangan niyo maintindihan yung algorithm ni Meta para magkaroon kayo ng overview, how to create your creatives and how to run ads uh, the the smart way, no? So day 3, different campaign setup. Magse-setup ako from scratch. You'll be seeing it from scratch using the example account na gagawin natin ngayon gabi. And day 4, understanding the Facebook ads metrics. Ano ba yung mga metrics na kailangan mo matutunan or kailangan mo bantayan whenever you run your Facebook ad campaigns, no? Para hindi ka na nasusunugan ng budget, no? And day 5, the ultimate Facebook ads calculator. Kukumputin natin if you are actually profitable with your campaigns or not, para at least ano ba 'to, pwede na ba ako mag-increase ng budget? Kailangan ko ba mag-decrease ng budget? Paano ba 'to? So using the Facebook ads calculator, it will give you an idea on how you can move forward with your campaigns. Marami po kasi mga business owners na hindi po naiintindihan yung kanilang customer acquisition cost and how much are they willing to pay for every leads or for every purchase na pumapasok. Before I proceed dun sa ating gagawin tonight, I would like to
introduce myself. My name is Clarence. I'm a media buyer. I own a digital marketing agency. I'm also an entrepreneur. So, by the way, hindi na importante kung sino man ako. Ang importante kayo, yung makukuha nyong lessons for tonight. So, without BS, direct to the point, straightforward na lessons. I'm gonna be showing you everything I know. And then, i-compress ko siya in the next 5 days. And that's it. So hopefully, I'll be, able to give more value to all of you guys, and I hope you appreciate it. For those na hindi, okay lang din naman, walang problema. So hindi naman natin talaga ma-please yung everyone, no? Yung lahat ng tao. Anyway, so I'd like to know everyone in the chat, who among you here ang business owners type 1 in the chat, no? Type 1 in the chat, who among you here are mga business owners? 1, Olive, si Sam, si Blaze, si Albert, Annie V. Ayan, so I would suggest guys, no, papalitan niyo yung pangalan niyo dito sa Zoom kasi nakikita ko dito user lang yung iba or yung iPhone lang yung iba para ma-address ko naman kayo ng maayos, no? Para hindi ko kayo tawagin na user or iPhone or Samsung, no? Para at least yung inyong pangalan matawag ko naman ng maayos. Ang daming number 1, si Mark Tamayo, si JV, si Cara. Ito kamukha nito, user lang yung nakalagay. Si Jing, si Mark Ignacio. Alright. Type number 2 in the chat if who among you here ang aspiring media buyers, no? Aspiring media buyers, type number 2 in the chat. Ibig sabihin ng media buyers, Facebook ad specialist, digital strategist, no? Pare-pareho lang 'yon. Si Daphne, si Oliver, si Motorbikes, Nathaniel, ayan. So, ayan. Motorbikes, yun, mas maganda kung babalitan mo yung pangalan mo para ma-address kita properly yung first name mo talaga, no? 1 and 2, si Miss Joyce, no? Nice. Madaming business owners. There are also aspiring media buyers. Derma Clinic, ayan. So, do you belong to business owners? All right. So, type number um type number 0 if ang alam mo lang is boost post. Never mong nakita yung ads manager, no? Hindi, ang alam mo lang, nakita mo boost post, yung blue button na yon. Tapos you hit the blue button, boost post, and that's it. You run ads using your mobile phone, and hindi mo pa na-experience run ng ads through Ads Manager, or hindi mo alam kung may business portfolio ka na ba or meron na. Type 0 in the chat, si JV, si Beverly, si Jorwin, si Richelle. Alright. Among nag-type ng 0, among those na nag-type ng 0, I want to know guys, if sino ang gumagamit sa inyo ng PC or laptop, no? Naka-laptop or PC right now. Type me in the chat, paunahan. Ayan, si Jomar, no? Nauna si Jomar. Hopefully hopefully Windows ang gamit ni Jomar, no? Para po ma-navigate po natin. This is your lucky day, Jomar, kasi I'll be creating a business portfolio from scratch and I'll be showing it to you how it's being done, no? Si Jomar, I'm gonna unmute you, Sir Jomar, no? Ayan, pwede ka magsalita, Sir Jomar, para marinig ka ng lahat. Hello, sir. Ayan, magandang gabi, Sir Jomar. You can share your screen, and right now I'm gonna be creating a business portfolio from scratch doon sa iyong device. And the only way I can do it is you need to share your screen para ma-navigate ko ang iyong device, which is kung Windows man yan, hopefully, para mas madali, no? Minsan kasi pag hindi techy yung user, ayun, nahihirapan sila mag-navigate kasi maraming permission yung kailangan pagka anong tawag dito? Pagka Mac or anong tawag dito? Mac or Apple. All right, so nakikita na namin yung iyong screen. I'm gonna request remote control access. Approve mo lang, brother. Yan. Okay. So, i-discard drops ko muna to Discard drops ko muna siya. Okay, so right now, tingnan natin kung meron na bang business portfolio si Sir Jomar. So what I'm gonna do is I'm gonna click this one, no? Ayun, no, meron na siyang business portfolio. Hindi lang siya aware na may business portfolio siya. Siguro ang pagkakaintindi ni Sir Jomar dito is Facebook page itong nasa taas na ito. 'Di ba may nakikita ka dito?
Jomar Orap de Guzman, this is your personal ad account. The one on top of it, that's your business portfolio. Hindi po siya Facebook page. No? For those of you na nalilito sa Facebook page and sa business portfolio, magkaiba po yan. Okay? So what I'm gonna do is, it's either I'm gonna click create a business portfolio down below, or I'm gonna go here in this URL. No, I believe may nakaharang dito. Ito yung Meta Business Suite naman ni Sir Jomar. No? But what I'm gonna do is, ito, tingnan natin. Ito. Ito yung pupuntahan yung URL if magka-create kayo from scratch. business.facebook.com/create. No, ayan po yung URL na pupuntahan ninyo to create a business portfolio. Ngayon, automatically, kung meron ka ng Meta Business Suite or Meta Business Portfolio, mapupunta ka kasi dito. Okay? Now, pagka napunta ka dito automatically sa Meta Business Suite mo, punta ka lang dito sa Ads Manager, no? Tapos click mo tong campaigns, and mapupunta ka na dito sa personal ad account mo. Kung personal ad account mo yung ginagamit mo. Now, ito, medyo loading lang siya. Mute mo na kita, Sir Jomar. Ayan. So, mangyari po noon is i-click mo lang itong ito yung ad account sa taas, yung maraming numbers. Tapos excuse me. Create a business portfolio. Tingnan natin kung mabibigyan pa tayo ng ng slot ni Meta. I-decline ko po yung request ninyo pag record dun sa kasi recorded naman po ito. Teka, na-record ko na nga ba? Teka, na-record ko na nga ba 'to? Dali Stop sharing muna kita I'm not sure kung na-record ko na siya. Recording na pala tayo. Buti na lang, double check ako kasi baka mamaya hindi salita ako ng salita, hindi recorded. So ayun, you can share your screen back again, Sir Jomar, no? Dinoble check ko lang kung recorded tayo. Yun, recorded naman tayo. So, no need to request access, no? Kasi recorded naman to, and then I'll be giving you guys the replays, no? Pwede nyo naman mapanood ito. Mag-request remote control access ulit ako. Approve mo lang siya, Sir Jomar. Ayan, okay na siya. Then, let's try to create a business portfolio from scratch. So, let's say, for example, Jomar, Jomar Biz. Palagay po ng pangalan niyo dito sa first name and last name. Ayan, tapos palagay po ng email niyo din sa baba. Okay? Tapos, before you click create, kailangan ma-open mo muna dito sa kabilang tab yung email mo dito, no? Buksan mo yung email mo dito, yung same email na nilagay mo dun sa Ads Manager, pakilagay mo dito sa kabilang tab. Okay? Login ka dun sa email mo. Yan, punta ka sa email mo. And then, ito yung parehong email, no? Tama ba? Teka lang Double check ko lang kung pareho, kung tama yung email na gamit mo dito. Click mo yung letter J doon sa top right, yung kulay orange ba to? Hindi ko maklik May nakaharang siguro dito. Type mo yung letter J sa taas, yung logo. Yan. Tapos Jomar de Guzman xd@gmail.com. Yan na lang yung ilagay mo, no? Wag yung isa para hindi na tayo mag-login. Yan, copy mo yan. Yan. Copy. Tapos balik ka doon. Yan. I-paste mo diyan. Yan. Tapos, okay, guys, the reason why kung bakit pina-open ko muna sa kanya yung email niya doon sa kabilang tab is because kung multiple browsers ang ginagamit mo, halimbawa, meron kang Microsoft Edge tapos gagamitin mo Google Chrome, hindi po 'yan magsi-sync, no? Halimbawa, Google Chrome, Microsoft Edge ang gamit mo ngayon tapos bubuksan mo yung email mo,
Magkaiba silang browser. Pag verify natin yan mamaya, hindi yan magwo-work. Magkakaroon yan ng problema, mag-error yan. Kaya dapat, isang browser lang ang gamit mo. Kung Google Chrome, Google Chrome. Kung Microsoft Edge, Microsoft Edge. Okay? Kaya pina-open ko yung bagong tab sa kabila. Ngayon, i-click mo na yung create. Okay? Tapos, makaka-receive ka ngayon ng email. No? Lagyan mo lang dyan ng skip mo lang. Click mo lang skip. Tapos skip mo muna. Yan. Tapos confirm. Tapos makaka-receive ka ngayon diyan ng email, confirmation email dito sa kabilang tab. Ayan. Usually guys, kapag anong tawag dito? Kapag naka-Gmail ka, no? Dito 'yan papasok sa social tab. Dito mo siya antayin. Okay, refresh muna natin. Baka na traffic lang sa EDSA guys. Tayo natin. Minsan matagal 'yan magano. Normally pumapasok 'yan dito sa social tab. Matagal siya, no? Tama naman yung email na binigay natin. Ito ba sa updates? Wala. Ayun, may pumasok na. Ayun, no? So, nakikita ko na siya. Ayan, no? Confirm your business email address. Click nyo po yan, sir. Yung confirm your business email address. Ayan. Tapos, confirm now. There you go. So, mapupunta na kayo ngayon dito sa business portfolio nyo. Ngayon, i-remove ko muna tong isa. Ito. Ayan. Ngayon, pag tiningnan mo siya, dalawa na yung business portfolio mo. Hindi po siya page, ulitin ko ha, hindi po siya page, business portfolio. Yan, pag kinilik mo tong letter J dito, 'di ba? Meron kang Baguio Travel and Tours, tapos sa taas noon, meron kang Jomar Biz, no? Tapos yung nasa baba mo, Jomar Orap de Guzman. May nagtanong dito si Luigi, alin nga i-click to create business portfolio? Ito pong nasa baba, create a business portfolio. No, tapos just follow the steps and then you were able to create a business portfolio. Okay. Now, there are three ways on how you can be able to access your client business portfolio. But before that, mag-create po muna tayo ng ad account, no? Inside your business portfolio. So, dito sa ad accounts, blanco pa yung ad account mo dito. So, mag-create tayo ng ad account. So, i-click ko tong add. Tapos, create a new ad account. Tapos, pangalanan natin tong halimbawa, Jomar ads, no? Para lang may separation nung naming convention nung Jomar Biz tsaka yung ad account name mo. Magkaiba po 'yan, ha? Yung business portfolio, yung ad account mo is nasa loob ng business portfolio. Okay? So, papalitan natin 'to na yung time zone, which is Manila. Type lang natin dito, Manila. Ayan, Asia or Manila. Tapos make sure yung currency, papalitan mo rin siya ng PHP or ng Philippine Peso. Ito siya. Okay, and then i-click natin yung next. And then make sure to select my business. Okay, and then i-click natin yung next. Tapos I agree, check mo lang tong box and then create ad account. Okay? Guys, I'll be answering all the questions later on sa sa question and answer portion natin para matapos natin tong steps. And then Meta will be asking you to add your payment info. So, pwede mo i-click dito, add payment info. And then, click mo lang tong next. And then, how are you going to pay, Sir Jomar? Is it going to be a credit card, Paymaya, or GCash? GCash po. Okay, punta tayo sa GCash. Isa-select mo yung GCash. Click natin yung next. And then, wait mo lang siya. Now, automatically, tatanungin ka ni Meta kapag what registered ka ba or hindi.
Ngayon, make sure na to consult your accountant for this one. For those of you na may company, no, tatanungin ka ni Meta kung VAT registered ka ba or non-VAT. Ngayon, meron kasing qualification yan eh. Kung VAT ka or non-VAT. Especially kung services ka. Below 3 million, double check ko lang dito sa notes ko. Saan ba yan? Eto. Non-VAT kapag non-VAT 3% tax, 3% lang ang tax mo, 3 million below kapag 3 million below yung pumapasok sa business mo. 12% tax ka naman kapag 3 million and above, no? So depende rin 'yon kung nasa service industry kayo, i-double check niyo sa accountant po ninyo. I would assume non-VAT po kayo, Sir Jomar. Yes po. Okay, so i-click mo lang yung no, but it doesn't necessarily mean na nag-no kayo, non-VAT kayo, is hindi na kayo i-charge ni Meta ng 12%. I-charge pa rin kayo ni Meta ng 12% dahil applied po yung 12% VAT na yon across all Meta advertiser including you. Okay, wala pong ano dito, wala pong anong tawag dito, exempted dun sa 12% na VAT. Tatamaan kayo ng 12% na VAT across all businesses or business model. Ngayon, i-claim nyo na lang po yung VAT na yon. Again, you have to consult your accountant for this one. But for small business owners or for individuals na wala namang business permit or walang ano, basta claim nyo lang non-VAT. Okay? Kasi wala pa naman kayong 3 million and above per month. So i-click nyo lang yung no. Okay? Or kung may TIN number kayo, lagay nyo na lang dito. Lahat naman siguro tayo may TIN, no? So for this demo, skip ko muna ito. And then, how much is the amount na ilalagay muna natin? 500, 100? Depende sa'yo. 100 na lang, sir. 100. Ay, sumobra. Sorry. Click natin yung next. Okay, and then open GCash. Buksan mo na yung GCash app mo ngayon sa ano mo, sa cellphone mo kasi babarilin mo yung ano, yung QR code na nandiyan sa harap mo. Sige, Sir Jomar. Open mo yung GCash mo and then bayaran mo yung 100 pesos. Sige, sir. Okay, wait natin si Sir Jomar na bayaran yung 1 million pesos. Okay na, sir. Okay na. There you go. So, antayin natin. Return to merchant. Okay na siya. Mag-redirect na po siya. Ngayon, verification pending. Click natin tong done. Tingnan natin kung meron na siyang pumasok. Refresh muna natin. Okay? So, para ma-check mo yung budget, yung fund kung pumasok, i-click mo tong drop down, itong inverted triangle, di ba? Open in Ads Manager, i-click mo tong inverted triangle, tapos view payment methods. Makikita mo yon kung pumasok yung binayad mo na 100 pesos using GCash. Ayun siya, 99.99. Okay? So, nag-apply na siguro yung VAT. Alright? So, ngayon, punta tayo dito sa ad account. Ito, kabuuan nito, business portfolio. I-drawing ko to later on, maya-maya ng konti. So, ngayon, there are 3 ways on how you can be able to access someone's business portfolio. So, let's assume na si Sir Jomar is client ko. Ako ngayon yung media buyer, no? There are 3 ways. The easiest way on how you can be able to access someone's business portfolio is via email. So what I'm gonna do is pupunta ako dito sa people and then i-click ko tong invite people and then ilalagay ko dito yung aking
ang tawag dito, email address. No? Gmail.com. Okay, and then click next. And then everything for this demo. By the way, guys, there are two level of access. Meron yung basic or yung employee access, tapos meron namang full control or everything. Now, if hindi mo kilala yung tao, kung hindi mo pa na-establish yung trust, I would suggest basic mo na ibigay mo. Kapag kilala mo naman yung tao, ibigay mo is full control. Okay lang naman yun. Preferably, tatlo kayong may admin access doon sa business portfolio, no, na may full control access. For the sake of this demo, I'm just gonna select full control muna. No? And then, i-click ko yung next. Tapos, i-click ko tong drop down. Makikita ko doon yung ginawa kong Jomar Ads na ad account. Confirm selection. And then, full control. Okay, and then click next. And then, send invitation. Ngayon, makaka-receive ako ngayon ng invitation from Sir Jomar's business portfolio. Titingnan ko ngayon dito sa back-end ko kung may pumasok na email. So what I'm gonna do is I'm gonna stop sharing your screen and I'm gonna share back my screen. And titingnan natin kung pumasok yung invitation dito sa social tab ko. No, wait ko lang dito. Usually dito yung papasok sa social tab kapag Gmail account. Ayun, you've been invited to join Jomar Business Portfolio. So i-click ko to, view invitation. Tapos magla-login with Facebook ako. Lagay ko yung pangalan ko dito, apelyido, and then continue, accept invitation. Ilalagay ko yung password ko, no? Stop sharing ko muna kayo. Baka i-hack nyo ako eh. So, I'm gonna input my password. Nasyan nyo na yung ubo ko guys. Ayan, so masok yung password ko. By the way guys, mag-ano kayo mag-save kayo ng password nyo sa notebook, wag dun sa device nyo. Wag sa PC or sa cellphone, yung mga password niyo ilagay nyo sa notebook katulad nito. No, halimbawa ganito, lahat ng password ko nandito. No? So, wag dun sa device mismo. So, okay na siya. Ito, tingnan natin kung wala akong tubig guys Hindi ako makabuelo ng boses ko. Napakakate. So, eto na siya. I-share ako ng screen. May access na ako ngayon sa business portfolio ni Sir Jomar. Na makikita nyo dito, go to settings. Diba? Ayan. So, may access na ako ng business portfolio ni Sir Jomar. So, pupuntahan ko yung add accounts kung meron na akong access. Ayun. Nandun na yung pangalan ko. Nandun na rin si Sir Jomar. So, right now is i-check natin yung access on via Facebook, via ad account lang. No, ibig sabihin, yung unang ginawa natin is humingi ako ng access sa kabuuan ng kanyang business portfolio. Pero this time, hihingi lang ako ng access doon sa ad account niya lang. No, share mo ulit yung yung screen mo, Sir Jomar, and then maghihingi lang ako, ad account lang yung hihingiin ko. Okay? So, yan, remote control, pahingi ako. Ayan. Ito lang yung hihingin ko, yung ad account niya. Ito, yung Jomar Ads. Again, itong business portfolio contains ad account, which is yung Jomar Ads na ginawa natin kanina. Ngayon, instead na ang hihingin ko yung kabuuan ng business portfolio, itong asset niya lang yung hihingin ko sa kanya. Ngayon, isend mo sa akin to sir yung ad account ID na to, yung mayroong 4T65 yung dulo. Copy mo yan and then send mo dito sa Zoom. Yan, copy mo. Yan, stop sharing kita para ma-send mo dito sa chat. Okay, and then send mo dun sa Zoom natin.
Zoom chat. Okay, antayin ko yung ano, sir, ah. Ayun, so nasend na ni Sir Jomar. Right now, teka. Pupunta na ako ngayon ah, doon sa aking business portfolio. Teka lang, ah. Ano ako sa aking business portfolio. X ko muna to. Virtual 5 solutions. Teka lang. Hindi lumalabas yung ano ko dito. Hindi lumalabas yung business portfolio ko. Hanapin ko lang guys, 1 second. Ito. Ito na, lumabas na siya. Okay. So, dahil nasend na ni Sir Jomar yung ano niya, yung ad account ID, I'm gonna share my screen back again. So, andito na ako sa business portfolio ko, sarili kong business portfolio. I-verify ko muna yung account ko, ah. Ito lang. Madalas hihingin sa iyo ni Meta yung ganito, yung verification code, no? Sobrang higpit niya na ngayon. Verify your business email. Tingnan natin kung tama ito. Ay, mali. Yan. Submit. Ay, may bago. May bagong dumating. Lalagyan mo lang dito and then submit. Ayan. So, ibig sabihin, yung pinadala sa akin ni Sir Jomar na ad account ID, kokopyahin ko lang to sa Zoom. Tapos, pupunta ako dito sa ad accounts ko. Again, guys, business portfolio ko na to, hindi na to kay Sir Jomar. Magre-request access ako dun sa ad account niya. Ang gagawin ko, pupunta ako sa ad accounts, click ko yung ad, tapos request access to an ad account in another business portfolio. Yung nasa baba. Ayan o. Add, request access, ad account ID, ilalagay ko dito. Tapos next, and then full control, confirm. Done. So Jomar adds, Jomar Biz owns this. And then I'm gonna assign myself inside the ad account, no? Ayan, i-click mo rin tong conversion sa API. Full control, assign. Ngayon, makaka-receive si Sir Jomar ng request, no? Stop sharing ko muna and then share back your screen again, Sir Jomar. Tapos, usually dito yan papasok sa request, no? Pahingi ako ng control ulit dun sa device mo. Approve mo lang. Dito yan papasok sa requests. Ayan, no? Ito, requests. Okay, no pending request kasi nga meron na akong access doon sa buong business portfolio niya. Usually dito yan papasok and i-approve mo lang siya. Yun yung pangalawang way of getting access. The third one is via partners dito. Ito, nandun na ako sa loob, di ba? Pero for the sake of this demo, remove ko muna yung sarili ko dito. And then let's use partners. Okay, remove partner ko muna yung sarili ko, This time, ang gagawin natin is it's the other way around. Isi-send ko kay Sir Jomar yung business manager ID ko. Okay? Para maging partner ako ni Sir Jomar doon sa business portfolio niya. Ibig sabihin, I'll be running ads in behalf of his business. Okay? So, business info, I'm gonna send this over to Sir Jomar. Okay? Ito, Sir Jomar, yung ano ko, yung business manager ID ko. Kopyahin mo lang yan, yung nasa Zoom. Okay? Pag na-copy mo na yan,
i-click mo yung add mo, i-click mo yung add button na kulay blue. Yan. Click mo yan, tapos give a partner access to your assets. Yan, click mo yan. Paste mo dyan yung business manager ID ko, and then click next. And then Jomar ads, tapos full control. And then assign assets. Then yung pangatlong way of getting access, no? And then I'll be receiving a notification that someone is from his business, or notification from his business na ini-invite ako doon sa kanyang business portfolio. Alright, so ang kulang pa dito kay Sir Jomar is yung page, no? Wala pa tayong page na na-add. So, pagpunta mo dito sa page, wala ka pang page na nakiklaim doon sa business portfolio mo. Tingnan natin, baka mamaya, na-claim mo na yung page na yon dito sa isa, yung Baguio Travel and Tours. Kasi di ba dalawa yung business portfolio mo? Pagpunta mo dito sa pages, sa Baguio Travel and Tours, tingnan natin. Ayun o, meron kang, itong Baguio Travel and Tours, na-claim mo na siya dito. Sir Jomar, meron ka pa bang ibang business aside from Baguio Travel and Tours? Pages meron po. Okay. So, doon natin i-claim sa bagong gawang business portfolio. Jomar Biz. Yan. So, click natin tong pages, tapos add, tapos add an existing Facebook page. Kung meron ka ng existing na Facebook page. Kung wala ka pang existing na Facebook page, edi mag-create ka ng bagong page, no? So, this time, add an existing Facebook page. Tapos, pa-type nung pangalan ng page mo dito, sir. Wala pong, baka mali yung spelling mo. Ay. Iba yan doon sa page na nung kabila, na nakita natin kanina. O yun Ah, din yun. ito rin yung kanina. Hindi natin pwede i-claim dyan. Yung Ang tanong ko sa iyo kanina, sir, meron ka pa bang ibang page maliban doon sa nandoon sa Baguio Travel and Tours? Wala, meron pa o meron o wala na? meron pa siya. Okay. Ilagay mo dito yung page na 'yan. Yan. So, BT Travel and Tours. So, click mo yung next. Tapos, request, scroll down mo nga. Meron yan tayong box dyan. And I agree. Tapos, add page in Instagram. Okay, alam mo yung password ng Instagram mo? Hindi siya. Hindi ba? So, anyway, kung i-ano mo na lang, i-recover mo na lang yung password mo, and then, para ma-claim mo yung page na yan doon sa Jomar Biz. Okay? Ngayon, i-drawing ko sa inyo guys, yung structure po nung pag ginawa po natin. Sorry, one last time. Mapakita mo nga ulit yung screen mo para makita nyo yung difference nung personal ad account at nung business portfolio. Okay? I-X mo muna yan. Okay? Tapos magre-remote control access ako. Approve mo lang. Okay guys, ulitin ko ito. Tingnan nyo to pay attention dito. Itong dalawang nasa taas, business portfolio. Itong nasa baba, na Jomar Orap de Guzman, that's your personal ad account. Okay? Ngayon magdo-drawing ako ngayon para mas lalo nyo maintindihan. Okay, mag-whiteboard ako. Let me know guys if you can see my whiteboard. Okay? Huwag nyo munang do-drawingan. Ako muna magdo-drawing. No? Yan. Yan. So, huwag kayong magsusulat guys Ako muna magsusulat. Ayan. So, eto guys, no? Kita na ba? Okay na, no? Si Anvi, sabi niya, kita na daw. Okay. Si Miss Rachel, okay. So, ganito po siya, no? Ito yung personal Facebook profile po ni Sir Jomar. Okay. Sir Jomar, ikaw po ito. Pagpasensya mo na yung drawing ko. Okay. Ngayon,
Yung personal ad account po ninyo is nasa baba ng profile po ninyo. Okay? Personal ad account. Kapag nag-boost kayo ng post, okay, whenever you boost a post doon sa mobile device ninyo, automatically, personal ad account ang ginagamit po ninyo. Okay? I highly recommend na wag niyong gagamitin yung personal ad account ninyo. You have to protect your personal ad account at all cost. Bakit? Kasi kapag na-disabled yung personal ad account ninyo, mahihirapan na kayo or hindi na kayo makakapag-create ng business portfolio. Okay? Yung business portfolio po is nasa ilalim po ng personal ad account. Ganito po yan. Sorry. Pangit ang drawing natin. Di ba meron na siyang existing na business portfolio? Travel and tours, di ba? Tama ba yung nakalagay doon? Meron siyang nakalagay travel and tours something. Travel and tours. Yung kanyang existing na business portfolio. Yan yung nadat na natin na meron na siya. Di ba? Okay. Doon sa travel and tours, meron na siyang ad account doon sa ilalim noon. Yung sa travel and tours, di ko alam kung ilan yung nando doon. Wala ba kayong nakikita? Guys, wala kayong nakikita? Florence, wala. Meron si Jelly. Meron. Guys, kung wala kayong nakikita, na kung naka-mobile kayo, kailangan nyong slide left or right or zoom out. No, kasi majority nung nasa Zoom, nakakakita naman. Nagdo-drawing na kayo. Ako muna magdo-drawing, guys, no? May nag-drawing na dito. No, so okay, nagets? Naka-laptop, i-ano nyo yung visible na yan. So kailangan yung ayusin yung yung screen nyo. It's either i-slide left or slide right para lumabas. Okay? Ayan, nag-drawing na ulit. Okay, magdo-drawing, guys. Ako muna magdo-drawing. Alright, so 'di ba, ulitin ko, personal ad account yung nasa baba ng personal profile mo. Huwag niyong gagamitin ito. Okay, yung travel and tours na dinat na natin kanina na business portfolio niya, ito yung BM1, di ba? Sorry, BM1 or Business Portfolio 1, Business Manager 1. Okay, ngayon, may ginawa tayong isa pang BM, tama? Ito siya, Business Manager 2. Pangit ng drawing ko. Ito, di ba? So, ito yung Jomar Biz. Jomar Biz. Tapos, pangalanan natin tong BM Manager number 2. Tapos, gumawa tayo ng ad account, tama? Inside Business Manager 2, which is yung Jomar Biz. Okay? Ngayon, bawat business portfolio, pwede kang mag-create ng multiple ad accounts. Itong nasa baba, ito yung ad accounts. Okay, pwede kang mag-create ng multiple ad accounts inside your business portfolio. Ganyan po siya ang itsura niyan. Ngayon, may tanong dito kanina, ilang business portfolio ang pwede kong gawin? Kapag bago ka lang kay Meta Ads, normally, isa or dalawang business portfolio lang magagawa mo. However, the moment na tumatagal ka na kay Meta na nag-a-ads, nadadagdagan yan. Nagbibigay pa si Meta ng bagong slot. Magiging, let's say, Business Manager 3 na to. BM3. So, it's up to you. Halimbawa, itong BM1, talagang nag-decide ka na lahat ng travel and tours mo na business nandito. Halimbawa, Sir Jomar, meron kang multiple pages, no? Ideally, bawat page meron siyang isang dedicated na ad account. Kung marami kang page, o di isang ad account din, ideally. No? Kunyari, dito sa Jomar na business portfolio, meron kang restaurant business, o lahat ng restaurant na business mo, dito mo siya ilalagay. Okay, huwag mong ihahalo dun sa ano mo. Huwag mong ihahalo dun sa travel and tours na business mo. Kasi,
mahahalo yung data po nun. Malilito ngayon si Meta kung sino ba talaga yung target audience mo. Pag pinaghalo mo yung travel and tours, tapos may restaurant business ka, tapos kunyari, itong business manager tree mo is, kunyari, meron ka ditong car wash, kunyari, car wash business. Ayan, dapat magkakahiwalay ng business portfolio yan or ng ad account. Okay, kasi kung yung dalawang page mo pinaghalo o yung tatlong businesses mo, isang ad account lang ang gamit mo, halo-halo yung data ni Meta. Hindi siya, malilito yung algorithm ni Meta kung sino ba talaga yung target audience mo. Does that make sense? Okay? Ngayon, para siyang ganito. Stop ko muna yung whiteboard, no? Imagine ninyo guys, yung business portfolio nyo is para siyang subdivision, no? Ito yung business portfolio ko. Tapos, screenshot ko lang to, Okay. Bakit ang laki? Ba't ang laki nito? Teka lang, Ayan, oh. So, eh, ayan. So, screenshot ko tong aking business portfolio. Yan. Ito yung business portfolio ko. And ito yung mga assets ko sa baba. Itong pages, ad accounts, business asset groups, apps, Instagram, WhatsApp, etc. etc. So yan yung mga business assets ko. Ibig sabihin, before ko ma-access itong mga to, kailangan ko ng permission dito sa people. So imagine niyo, ito yung kabuuan ng subdivision nyo. Tapos ito yung mga bahay ninyo sa baba. Bago mo ma-access yung mga assets na yan, kailangan mo ng permiso doon sa people. Okay, 'di ba napansin nyo, kahit na meron akong access doon sa business portfolio ni Sir Jomar, kailangan ko i-assign yung sarili ko para mapasok ko yung ad accounts, para mapasok ko yung pages. Ganun po siya ang itsura ng business portfolio. Okay? I'll be answering a couple of questions. Yung mga natabunan dito sa taas. Pwede na kayong mag-ask ng questions, no? Ito si Yvonne, may limit po ba ang pagki-create? As far as good standing ka kay Meta, Miss Yvonne, mabibigyan ka niya ng slot. No? Kasi sa akin, ang dami kong business portfolio na hawak. Basta't good standing yung ano mo, yung name mo kay Meta, yung profile mo kay Meta, yung personal account mo kay Meta, good standing. You can create multiple business portfolio and you can create multiple ad accounts. Bakit ko pinapahiwalay yung personal ad account doon sa ad account inside business portfolio? Di ba sabi ko nga, you have to protect your personal ad account at all costs kasi mahihirapan kang mag-create ng bagong business portfolio or hindi ka na makakapag-create ng bagong business portfolio kapag disabled ang personal ad account mo. And automatically kasi kapag nag-boost post ka, ang ginagamit mo doon, personal ad account. The reason why, tingnan nyo to bakit yung ad account under the business portfolio yung pinapagamit ko sa inyo? Kasi ganito siya. Kapag na-disable, nakikita nyo na ba yung whiteboard ko ulit? Okay, let me know Si JV, hindi niya daw makita. Nakikita na ba? Yes. Okay, si Jelly, si Joyce, si Florence. Okay. Again, kung hindi nyo nakikita, swipe nyo lang, lalabas yan. Ngayon, let's say for example, for whatever reason, na-disable tong ad account na to. Okay, magagamit mo pa rin yung katabi niyang ad account. No? Ibig sabihin, may option ka to use the other ad account. Itong nasa kabilang ad account. O di, kunyari, disabled na naman itong ad account na to.
O di pwede mong gamitin ulit yung nasa kabilang ad account. O na-disabled ulit, o gamitin mo ulit yung nasa kabila. O na-disabled ulit, multiple ano yan, multiple ad accounts ang pwede mong gawin. Ngayon, di na-disabled yung buong business portfolio mo. Di ka na makapag-ads. O di gamitin mo yung kabila. Meron ka pa ditong isa. Make sense? Paano kung na-disable 'to? Wala ka na, goodbye ka na. Na-gets po ba? 'Di ba? Kung na-disabled yung personal ad account mo, wala na, magke-create ka na ng bagong Facebook profile. Samantalang ito, puwede kang mag-create ng multiple business assets. 'Di ba? As long as na ad compliant yung ads mo kay Meta. Okey? Question, yung account ko may 2 ad account, paano ma-delete yung isa? Huwag kang magde-delete, Jorwin. Huwag mong i-de-delete yung ad account mo kasi kailangan mo yun, puwede mo naman siyang i-rename. Okey, puwede niyong i-rename yung ad account ninyo. Halimbawa, ganito siya, 'di ba? Kunyari, itong ad account na 'to, dati siyang car wash. Itong halimbawa ito, car wash yung pinaggagamitan mo niyan, yung VFS Spare One. Click mo lang 'tong 3 dots, click mo yung edit, tapos halimbawa from car wash naging ano siya, naging, ah, restaurant na, resto and bar, bar and resto. Bar and resto. Ayan, so rename mo lang siya tapos save changes. Okey? Same din sa business portfolio, puwede mo siyang i-rename. Punta ka dito sa baba, click mo 'tong business info. Halimbawa, gusto ko 'tong baguhin 'tong Virtual 5 Solutions na 'to, i-click ko lang 'tong edit, baguhin ko yung ano, yung business portfolio name ko or business name. Halimbawa, naging ano siya, RTW and Garments. Garments. O yan, ganyan siya, tapos save mo lang siya. Okey, puwede mo siyang i-rename. Bakit na-disabled, ano reasons kapag pasaway ka, Miss Queen? 'Pag pasaway ka kay Meta na lahat ng mga bawal, bawal sa advertising guidelines niya, 'pag madalas kang nare-reject ka ng ad, nare-reject yung mga ads mo, padi-disable yung ad account mo. Gets? Kung gusto mo malaman yung mga, advertising policies ni Meta, punta ka lang dito, Meta Advertising Guidelines. Ayan, Meta Advertising Guidelines, search mo lang ito, Meta Advertising Standards. Basahin mo yung mga bawal dito. Okay, bawal yung online gaming, bawal yung alcohol, bawal yung dating, cryptocurrency, sensational content, personal attributes, social issues, politika, bawal. Pero bakit gano'n? May nakakalusot na online gaming, may nakakalusot na dating, may nakakalusot na cryptocurrency, may nakakalusot na sensational content, 'no? May nakakalusot na politics, 'no? Nasa galing ng media buyer mo 'yan. Nasa galing mo magtago ng, ah, mga keywords. No, you have to make it appear subtle, 'no, yung ads mo para hindi ma-reject. Kung nasa industry ka ng pagpapaganda, bodybuilding, bawal mong i-call out yung mga tao na, para lang bumili dun sa products mo. Halimbawa, bako-bako ba yung mukha mo at, ang pangit mo, bagay ito sa yung skincare na binebenta ko. Sigurado reject yung ads mo. So, kailangan maging, ad compliant yung ad copy mo including your image or videos. On day 3 tuturuan ko kayo paano mag-create ng copy, 'no, using AI. Okay, may bearing ba yung no sound? No sound ba ako? Okay naman daw, meron.
Can we reassign pages to a new ad account? Pwede po, Jing. Kailangan mo lang i-remove from other business portfolio. So, ang gagawin mo ngayon, kung kunyari meron kang page na na-claim dito, no? Halimbawa, ito, Clarence Hill na page. Pupunta ka lang dito, i-click mo tong remove para malipat mo sa other business portfolio. So, click mo tong remove and then i-claim mo sa ibang business portfolio. Kasi hindi mo makiklaim yan kung naka-claim yan doon sa isang BM or business portfolio, business manager. I hope I was able to answer your question. Okay. May mga natabunan na dito. Si Bugay, meron ako 4 na pages ngayon. Need ko po ba mag-create ng business portfolio kahit 1 page lang ginagamit ko ngayon? Bugay, LA Bugay, kung pare-parehong business model yon or kung pare-pareho sila ng niche, no? When I say niche, halimbawa, meron kang 5 Facebook page for travel agency, magkakaiba lang ng pangalan ng travel agency name or ng page. Pag samasamahin mo na sila sa isang business portfolio or sa isang ad account kasi pare-pareho lang naman sila. Pero kung isang travel agency, isang car wash, isang resto, isang beauty salon, paghiwa-hiwalayin mo. Personal ad account, FB page ba yon? Hindi po, LA Bugay. Personal ad account, ibig sabihin, yung po yung ad account na responsible to run your ads. Yung page po ninyo, yung Facebook po ninyo, yung Facebook page po ninyo, wala po siyang kakayahan mag-run ng ads. Okay, hindi po kayo nagra-run ng ads sa page. Wala siyang kakayahan mag-run ng ads. Ang nagra-run ng ads po ninyo is yung ad account po ninyo. And meron pong personal ad account, merong ad account inside your business portfolio. Yung tinuro ko nga po sa inyo, mag-create kayo ng ad account inside your business portfolio. Huwag niyong gagamitin yung personal ad account po ninyo. Magkaiba po yun. Magkaibang entity po yun, LA Bugay. If ma-disable yung page mo, mara-recover ko ba yon if may business portfolio ako? Okay, ang tawag po doon, unpublished page, LA Bugay. Pag na-unpublish yung page mo at nakalagay doon is your page is anong tawag dito, unpublished due to community standards violation, hindi mo na siya mare-recover. Goodbye na yon yung page mo. Again, magkaiba yung page at yung business portfolio at yung ad account. Magkakaiba yan. Wag niyong do not confuse yourself dun sa page saka dun sa ad account. Magkaiba po siya. Yung page mo is a page. Yung ad account mo is the one responsible to run ads for your page. Okay? Kunyari, sa social media manager ako, ang gagawa ko ng business portfolio, doon ko ilalagay yung mga pages ng clients ko. Tama po ba? Mali. Mali yun, Direct Panoy. Yung business portfolio mo is business portfolio mo. Okay? Yung business portfolio ng clients mo is business portfolio ng clients mo. Hihingi ka lang ng access para ma-access mo yung kanilang business assets, including Facebook page and Instagram and WhatsApp. Mali po yun. Mali yun na ad account mo ang gamit mo pag nagra-run ka ng ads para sa clients mo. Maling-mali yun. Ang dami kong business owners na na-audit yung kanilang ad account na ang gulo-gulo nung kanilang structure. 'Di ba? Recently lang meron akong client na nagpa-assist sa akin. It turns out na yung agency na nagra-run ng ads sa kanila, wala silang access. Ang gamit pa is yung personal ad account, bino-boost post lang nung agency. 'Di ba? Hindi ngayon tuloy malaman ni client kung magkano yung nagagastos doon sa budget niya kasi wala siyang access doon sa ad account.
wala siyang access dun sa business portfolio. Although pagmamay-ari niya yung page, pero hindi niya makita kung magkano yung budget na naubos, magkano yung ano. So, bandang huli, ano ang tawag dito, bandang huli nung nakita namin, anong tawag dito, ginagatasan pala siya. Hindi inuubos yung lahat ng budget. Pumipitik ng budget doon sa total budget na binigay ni client. Halimbawa, nagbigay si client ng 15,000, 12,000 lang or 11,000 lang yung inuubos na budget. The rest, binubulsa. Okay? So, para maiwasan yung ganong senaryo, pwede kayong kasuhan dyan guys pag nanakaw yun. So, para safe kayo, yung business portfolio ni client yung gamitin po ninyo. Okay? Hindi ko alam kung anong pag-uusap nila pero para safe, portfolio ni client ang gamitin nyo. In my case, I recently discovered na iba pala ang personal sa BM. What I did is I transferred my ad account from my personal page to Liquidity. May effect po ba ito sa algorithm ng ads? Yes, merong magkakaroon ng effect yung Sir Sam. Kasi, kung halimbawa, kung for the longest time, you've been using your personal ad account, syempre, rich in data na yun, yung personal ad account mo. Ibig sabihin, let's say 3 years mo na siyang ginagamit, edi rich in data na yon yung ad account mo na yun. Ngayon, pag lumipat ka sa business portfolio na nandoon yung ad account na gagamitin mo, so fresh data yon. Okay? So may ano yon, may effect yon. Sir, yung creatives ba may bearing diyan sa disable? Yes. Paano yung data ng Sir if ginamit yung sa ibang business? Change pixel lang ba? Pwede mong gamitin yung same pixel, Jerry, pero advanced lesson yon, no? Nasa advanced lessons ko yon. Medyo mahirap yon, ma-technical yon. Pero kung hindi mo kayang i-connect yung pixel mo from other business portfolio to another business portfolio, just create a new one para hindi ka na may stress. Pero kung gusto mo ng advanced lesson talaga na from one business portfolio pixel to another business portfolio, pwede yon. No, tinuturo ko yun sa Digital Scientist course. Sa akin is one business portfolio, 3 FB pages, and 1 ad account only. Miss Annie V, kung pare-parehong business model yan, kung real estate yan, kung travel and tours lahat yan, okay lang yan, kahit isang ad account lang. Pero kung magkakaiba ng business model yan, I would suggest hati-hatiin mo siya sa different ad accounts. Okay? Sa isang ad account ko, sa isang ad account ko, dati, tao ko, pero wala na siya, kaya naging dalawa. Hindi ko masyadong to, Jorwin. Can we reassign pages to a new ad account? Nasagot ko na yata to. Yung business portfolio po ba applicable din for content creators na medyo madaming pages? Not necessarily Yes, pwede. Pwede direct panoy. Kung content creators na magrarun ng ads, pwede naman. Okay? I-discuss po ba natin sa next days ang targeting? Yes, day 3, Baby Jane. Na-activate pa po ba ang business portfolio pag na-restrict po? Dalawa po kasi yan, Glory, Bernadette. Kapag permanently disabled na yung business portfolio mo, wala na yon. Move on ka na doon, no? Pagbabayaan mo na yun kasi wala ka na magagawa doon. Pagka permanently disabled. Pero pag may nakikita ka doon ng submit for another review, ibig sabihin may pag-asa pa yon. Okay? Paano hiwalayin one ad account, may skincare and resto clinic? Eh di create ka lang ng new ad account. Johan Ibarle. Ganito lang. Ayan di ba may ad account ako dito, 4. Yung isa kay Jomar. O di create ka lang ng bago, add, create a new ad account. Yan, ad account name, yan. Continue mo lang to. Okay? Ito yung business portfolio ko. Meron akong 4 na ad account dito. Ito yung pagmamay-ari ko na ad account. Ito yung kay Jomar. Okay?
Ayan, kailangan ko i-assign yung sarili ko dito. Ayan. Assign. Yan. So, kay Jomar, yan. Verify account pa siya. Alright, so, next. Sino pa? Yung page po, isa lang po ba pwede mawak sa ads niya? What do you mean, Rochelle? Yung page po, isa lang po ba ang pwede humawak sa ads niya? Hindi ko gets yung tanong mo. Hindi ko gets yung tanong mo, Miss Rochelle. Florence, Coach, how about detailed targeting? Hindi discuss pa ba? Day 3, Florence. So if ngayon I have created my business portfolio, pag nag-boost ka ba, doon na ba sa business portfolio magra-run? Yes. Ian. Okay. Kay Z, what is the difference between boost post ad accounts boosting? Since pag nag-boost post ka po, nakikita na po siya sa ad account. Okay. Yung boost post kasi, ang difference po ng dalawa, ito po siya. Gumawa na kami actually ng ano dito eh. Kung pina-follow niyo yung Facebook page ko, meron siyang comparison ng boost post at ng ad account. Ito po siya. Share ko yung screen ko. Kung pina-follow niyo yung page ko, gumawa kami niyan eh. So, ayan po siya. Pag boost post, fewer options yung makikita. Sa Facebook ads, consolidated objectives available, no? Ibig sabihin, kompleto ng campaign objectives. 6 'yon. Sa boost post, I believe 3 or 4 lang. Or na 3 lang yata. This detailed targeting sa or targeting yung targeting mo sa boost post limited lang. Sa Facebook ads, advanced ang iyong targeting. Pwede kang mag-create ng lookalike, ng custom audience, ng retargeting. Hindi mo siya magagawa sa boost post. Sa boost post, super easy, one click, and then you can boost. Sa ads manager, designed for advertisers with strategy. Ito, limited lang ang placements mo. Samantalang sa Facebook ads or ads manager, full creative flexibility, pwede sa reel stories, instant experience, etc. Boost post, basic control lang. Sa Facebook ads, full control over spend, pacing, and delivery. Quick post engagement, dito naman sa Facebook ads, performance-focused campaigns. Leads, campaign, sales, conversions, pwede. Samantalang sa boost post, automatically, ang default niyan is engagement. Pag nag-boost post po kayo, ang default niyan is engagement. Yun yung ino-optimize yung campaign. Samantalang kapag ads manager or dun sa business portfolio niyo, may ads manager doon, yung ad account nga ninyo, is marami kang campaign objectives na pwede mong gamitin. Okay? Gagawa sila, paano kung di sila marunong? Ikaw ang gagawa. Direct. Now, the way I demonstrated kung paano gumawa ng business portfolio, ikaw ang gagawa. Anong batch kayo? Na batch 37, Diograsya. Ilang business page pwede magawa under sa personal page? Sorry. Ilang business, ano yun, magkakaroon kayo ng slot, Michael, kapag compliant yung ano mo, ano dito, continuous kang mabibigyan ni Meta ng slot ng business portfolio at ng ad account. You can create multiple page as much as you want, no? Basta't compliant yung ano mo. Joyce, para saan po ba yung pixel? Medyo advanced lessons na to. Yung metapixel is ganito lang siya. Pag sa Facebook, di ba nag-run ka ng Facebook ads, pag nag-message sa page mo, pag nanood ng videos sa page mo, ang tawag doon, in-app activities. Miss Joyce. Pero kung may website ka or landing page, pag
nag-click dun sa link na binigay mo at napunta sila sa landing page na binigay mo, yung website na yon hindi na pagmamay-ari ni Meta. Ibig sabihin nun, wala ng tracking si Meta, wala na siyang alam kung ano nangyayari dun sa website. Pag nag-click yung user, tapos napadpad na sa website mo, kung wala yung Facebook pixel, hindi na ibabalik yung data ng user kay Meta. Yun yung purpose ng pixel. Guys, pause na ako. Pasensya na. So, meron pang mga questions dito. I'll be answering those questions, tawag dito, tomorrow, no? Bear with me kung hindi ko masagot yung mga tanong na nasa baba. I'll be sending you the recordings. Just give me at least 15 to 20 minutes or maximum 30 minutes. Makaka-receive kayo ng email doon sa session natin tonight. Okay? So you still have a chance to ask questions tomorrow and I'll be happy to answer all your questions. Maraming salamat guys for joining tonight and I appreciate your time. And pasensyahan nyo na yung boses ko ngayon, hindi siya on top, hindi siya yung normal ko na boses. Maraming salamat for joining. I'll be sending the recording tonight and thank you guys and God bless. Thank you.